Sa probinsya ng Laguna, sa bayan ng Luisiana, may isang talon na binabalot ng angking ganda. Ito, ang Hulugan Falls. Bahagi ito ng tahimik na kagubatan na matatagpuan sa Barangay San Salvador sa paanan ng Sierra Madre. Sa video na ito, samahan niyo ako sa biyahe ko papunta sa talon. Iba talaga yung probinsya vibes. Alam mo yun, parang ang sarap mabuhay dito, ang sarap tumira dito sa mga ganitong lugar. Ipapakita ko ang trail na dadaanan, mga kailangang bayaran, at kung ano ang dapat asahan pagdating sa Parang lugar. hirap pumunta dun sa pinaka baba ng falls, pero meron mangilan-ilan doon. Pero mukhang hindi ko na kaya kasi sobrang lakas talaga ng hangin. At syempre, titikman din natin ang isa sa pinagmamalaking delicacy ng bayan ng Luisiana, Yung bibingka sa Luisiana. ang bibingka. Try natin. Sarap. Kaya tara, sabay-sabay nating tuklasin ang ganda ng Hulugan Falls. Good morning. Nandito ako sa Morong Rizal at ngayon pupunta tayo sa Hulugan Falls sa Luisiana, Laguna. At balita ko, ayon sa aking pag-research ay ang Hulugan Falls daw ang isa sa pinakamataas na falls sa Laguna. Ito rin daw yung pinakamagandang falls, kaya tara, samahan niyo ako. So ngayon, papagas muna tayo. May Gcash po. Full tank po. Thank you. Excited na ako actually. It's my second time. Ngayon, nung una is last year siguro, nung mahal na araw, kasama ko yung family ko. And then ngayon, susubukan ko mag-isa kasi nung pumunta kami doon nung last year, hindi pa ganun kalakas yung agos ng tubig. So hopefully sana ngayong araw is makita ko yung madatnan ko na malakas yung agos ng tubig sa Hulugan Falls. Yun, it's my first time na magsalita sa vlog kasi usually yung mga past videos ko is hindi ako nagsasalita. So ngayon pinapractice ko na matuto kahit pa paano, mas ma-familiarize at mas maging komportable sa harap ng camera. Kaya sa mga susunod na videos ko, asahan nyo na magsasalita na ako. Kaya yan, unti-unti ko sinasanay yung sarili ko sa camera. Nakakagutom, kakain muna ako. Okay, time check. 11:50 na ng umaga. Yun, makapag-Jollibee muna. Kain muna ako, medyo nagugutom na. Dalawang yum burger po. 25. Ayun. Naku, may parang 3 oras lang ata tulog ko. Siguro excited lang din. Yun, maraming salamat po. Ang ganda ng panahon ngayon, no? Sana ganito hanggang mamaya. Kasi wala akong dalang kapote. Time check muna tayo. Ngayon ay 11:21 na ng umaga. At hopefully pagdating ko dun sa Hulugan Falls is hindi ganon karami yung tao. Kasi nung last time na pumunta ako dun, sobrang daming tao. Kita na dito yung windmill, oh. Medyo malubak pala. Hindi lang maayos naman, medyo maayos naman yung kalsada dito sa Pililya, pero may mga mangilan-gilan din na lubak. Hindi lang siya ganong kalapad compared doon sa ibang mga service road. Dito kasi is medyo makipot. Ayan, katulad niya, no? May lubak. Ayun, kita na dito yung windmill.
May gigilid lang ako malapit dyan para kumain muna kasi medyo nagugutom na ako. Ayan, may mga restaurants din dito na nasa gilid lang ng kalsada. So ito yung mga restaurants na overlooking. So kita mo dito yung Laguna Lake, also yung Talim Island. Dito along Pilia Road sa gilid ng daan, marami nagbebenta dito ng iba't ibang prutas, katulad ng buko, pinya, minsan may langka din, depende rin sa panahon. Ganda dito. Ganda ng windmill dito, guys. Guys, tatabi na lang muna ako dito sa may bukuhan. Dito ko na lang kakainin yung burger na binili ko kanina. At yun, ang ganda ng view dito. Habang kumakain, kitang-kita mo yung windmill. Buko nga po. Isa lang po. Malakanin po. Opo. Medyo makipot pala daan dito sa parte ng Kalayaan, no? Ang haba ng traffic, oh. Ano kayo meron? Hindi naman piyesta. So dapat pala nag-shortcut na lang ako dun sa kabila. Tingnan natin kung makakasingit tayo. Piyesta pala dito. Kaya pala traffic. So, time check 12:50 na ng tanghali. At ayon sa Google Maps, nasa 21 kilometer pa bago makarating ako sa Hulugan Falls. So 21 kilometer na, nasa around 40 minutes pa. So medyo malayo pa ng konti. Siguro makarating ako doon around baka mga 1:30 na. So sana makahabol tayo. Guys, nga pala, nandito ako ngayon sa bayan ng Kalayaan at madadaanan natin yung Kalayaan Hydroelectric Power Plant. Merong parang mahabang bakod. Ito yung palatandaan ko kapag malapit na ako sa pagsanhan. Yung unang bubungad kung galing ka sa Nay. Alam ko merong lay-by dito sa may Lumban Standy Mark eh. Hinto muna ako saglit dyan. At yun, i-draw natin para mapakita ko sa inyo yung lugar. Hinga muna ako saglit dito. Yeah. Ayun. Kita dito yung Pililya, yung bundok ng Pililya at bundok ng Halahala. Kita rin dito yung Laguna Bay. Papunta sa ating destinasyon ay madadaanan natin ang isa sa pinakamatanda at pinakaunang hydroelectric power plant sa Pilipinas. Ito ay kilala sa tawag na Caliraya Hydroelectric Complex. Itinayo ito noong 1939 ng mga Amerikano bago pa ang World War II. Nasira ito noong digmaan at muling binuo para makapagbigay ng kuryente sa Luzon. Ngayon, may 3 planta ang complex. Ito ang Caliraya, Botocan at Kalayaan Pump Storage na kayang mag-supply ng kuryente sa milyon-milyong bahay at negosyo. Malaki ang naitulong nito at ginagamit pa rin ang benepisyo nito hanggang ngayon. Dumidilim na doon, hopefully pagdating natin doon sa Hulugan Falls is hindi umulan, kasi pag umulan hindi ko makukunan ng drone shot yon, sayang naman. So ito yung arko ng pagsanhan. Ano ba to?
Lumban. Lumban 1998. Yung pala yung boundary ng Lumban at ng Pagsanhan. So nandito na tayo ngayon sa loob ng Pagsanhan, Laguna. Guys, mapapansin nyo, pagpasok nyo dito sa Pagsanhan, pansin ko kalimitan ng mga bahay dito yung parang mga sinaunang bahay pa. Ito yung mga sikat na disenyo noong late 1800s up to early 1900s. Nakakatuwa lang kasi na-preserve pa din nila yung itsura ng mga bahay hanggang sa ngayon. Dito na tayo sa may simbahan ng Pagsanhan. Yan, dito na tayo. Pagsanhan Falls. Pagsanhan Falls. Di pa ako napupunta dito sa Pagsanhan Falls, pero hopefully sa mga susunod na vlog ko baka maitampok natin yung Pagsanhan Falls. Pero based doon sa research ko, parang kailangan mo atang magbalisa pa bago makarating doon sa pinaka falls niya. Welcome to Barangay Maulawin, Pagsanhan, Laguna. Maulawin o Maulawin? Hindi ko alam. Welcome to Pinagsanhan. Pinagsanhan, ang alam ko Pagsanhan. Pinagsanhan, iba ba to? Hindi ko alam kung anong history meron dyan. Pero ang alam ko kasi is Pagsanhan, Laguna. Ngayon ko lang narinig yung Pinagsanhan. Dito na tayo sa makipot na daan uli. Pag mga mahal na araw, sobrang traffic dito sa lugar na to. Paglagpas mo dito, unti nang bibilis na yung biyahe mo kasi wala na tayo sa bayan. Pero dito sa around Pagsanhan papuntang Luisiana, maganda na at mas lalawak na yung kalsada. Alam mo yun, parang ang sarap mabuhay dito, ang sarap tumira dito sa mga ganitong lugar kasi mas payapa, no? Mas sarap yung simoy ng hangin, mapuno, malamig, tapos hindi ganun kaingay. Siyempre walang traffic, unlike dito sa may Metro Manila, sa may Manila na parang 1 kilometro, 1 oras na minsan. Nagpogi lang tayo, takbong chubby. Every mile gentle grace. Woo! Ang sarap magmotor! Ito talaga yung gusto ko, yung puro puno. Diba? Tapos, wala masyadong usok. Ang maaamoy mo lang dito guys is yung tayong kalabaw. Daming puno ng buko. Lawak ng kalsada. Wow. Oops. Medyo malubak pala dito. So part na ito. Pero kahit na, maganda pa rin yung tanawin. The best pa rin talaga. Woo! Sarap! In the province, peace is real. Every breath is all I feel. Probinsya vibes talaga. Simple smiles from passing souls. Lapit na tayo. 11 minutes na lang. Nandun na tayo. Kindness here just Along Kabinti, Luisiana Road. Kaanan tayo dito. So may makikita naman tayo dito malaking tarpaulin katulad nun. Hulugan Falls. Yan. So ito siya. Sir, Paul Campos po kayo? Opo. So dito po binibigyan po ng guide. Guide? Opo. Ang minimum po sir ng guide ay 500. 500. Sabi ko na pa expenses po. Opo. Ang registration po 70 po ang isa. Opo. Tapos may parking po tayo 25. Opo. Tapos mula parking po tayo magta-tricycle 60 po ang bali 120 po balikan. Okay, sige po. Paano po ba? Magbabayad na po ba dito? Okay. Sir, bali kay sir magiging tour guide ko. Opo po sir. Sige sir. Anong name niyo sir? Roderick po. Sir Roderick. Sige po.
Sasamahan tayo ni Sir Roderick papunta doon sa may parking lot. Guys, kailangan pala ng tour guide dito. Meron tayong babayarang 500 pesos para sa tour guide. Yun yung pinaka minimum na bayad. So kung 5 kayo o 10 kayo, mag-ati-ati kayo sa 500. Since ako lang mag-isa, solo ko yung 500. So maganda may kasama kayo. Pangalawa, meron ding 25 pesos na parking fee. Pangatlo is meron tayong babayarang 70 pesos para sa environmental fee. And then 120 pesos yung tricycle balikan papunta sa may jump off. Kahit pala alas 2, kaya pa rin pala na makahabol. Mamaya tatanong natin kung ilang oras yung trekking papunta doon sa falls. So park na ako, kuya. Ayan. Guys, nandito na tayo. Naku, baka mahulugan ako ng buko. Sabi ni Kuya Roderick may maikling orientation daw. Tapos mag-sign lang tayo ng waiver. Tara, palag na yan. 70. Kuya, okay lang ba masama ka sa vlog ko? So hi kay Kuya Roderick, no? Mga ilang oras po ba yung lalakarin natin? 20-25 minutes na natin na po tayo. Pero kapag yung lahat ng falls yung dadaanan natin, Abuti po ng isang oras kalahati hindi kami kasalakay. Okay po sana kung hindi nag-ulan, hindi maputik, mabilis. Pagkanda po maputik, talagang mahirap po ang daan. Kasi doon po ay puro lupa pa. puro lupa Hindi pa. katulad po dito sa pagkita ng hulugan, puro simentado na po. So yun guys, pag daw meron kasing 3 falls dito sa may Luisiana, Laguna. Sa ngayon, since 2 PM na, mas pipiliin ko na lang pumunta doon sa pinaka main highlight ng falls, which is yun yung Hulugan Falls. Umpisa pa lang inihingal na ako. So yung pinaka tourist spot daw dito yung Hulugan Falls kasi ito daw yung pinaka mataas sa tatlo. Yung pinakamataas, 285 feet. 285 feet. So nasa around ano yun, 70 meters. Abutin po hanggang 80 ganun. 70 to 80 meters. So sa mga pupunta dito, medyo okay naman yung daan. Hindi naman ganong kaputik. Kasi kung punta pa tayo dun sa dalawang falls, expect daw natin, sabi ni Kuya Roderick, na maputik yung daan. Pero dito sa Hulugan Falls, meron namang maayos na daan, simentado naman. Yun nga lang, may mga mailan-ilan na lumot doon sa hagdan, kaya magdoble ingat. Dito nagpapahinga yung mga daan sa labas. Ito. Ayan, mag-uumpisa na po tayo pababa. Ito po yung kapantay mismo ng falls. Okay. Opo. So talagang bababa tayo ng Bababa po. 70 to 80 meters. Opo. Ito ba yung 80 degrees na tinatawag? Opo, 80 degrees. 80 degrees, no? Kailangan mag-ingat tayo dito. Ang gandahan nga po nito, sir, na mga ibig, medyo nagauna po namin ng mga baitang. Hindi na siya mahirap. Rinig ko na yung tunog ng talon. Baka malapit na tayo. So medyo malapit-lapit na tayo. Makikita ko na yung kabuuan na laki at
ganda ng Hulugan Falls. Guys, kahit second time ko na dito, siguro last 2 years ago pumunta rin ako dito, pero ganun kaganda yung Hulugan Falls kasi kahit pangalawang punta ko na, parang bago pa rin, sobrang ganda. Tingnan nyo guys. Tingnan mo guys, ang ganda dito guys. Grabe, tingnan nyo. Wow! Grabe, solid. Wow. Morning light upon the trees, soft wind moving like a breath. Every color, every sound feels designed with tenderness. In the stillness something speaks, not in words but peacefully. Every moment gently says, I was never made by chance. This world was made with loving hands. Every star, every grain of sand. In the calm, I understand. Creation rests where God has planned. Rivers know just where to go. Skies are wide yet feel like home. Even silence has a voice, calling hearts to simply slow. In the rhythm of the earth, there's a quiet sense of worth. Every life a sacred part. Opo, punta tayo dun. Pero may nag-i-stay dito kuya ng ano, ng gabi? O wala? Overnight po, dito sa campsite. Campsite. Saan yung campsite kuya? Yan po sa dapat kita sa Talay. Okay. So malayo na dito yun. Malayo po. Pero dito po, bawal po dito mag-stay. Bawal, okay. Sobrang matatalis yung bato kaya mag-guys. Okay lang, mabasa yung sapatos ko. Worth it naman. Hindi ako nakapagdala ng tsinelas eh. May rainbow pala dito. Guys, tignan nyo, may rainbow. Natin dito. Sobrang lakas ang hangin. So napakaganda. Meron ding kuweba dito. Grabe. So simula pa ba hanggang taas nasa 70 meters. And then yung lapad daw nito is nasa 30 meters. 2015 lang daw to nagbukas sa publiko kasi mostly ang pupunta daw dito dati is yung mga hikers lang. So dahil wala pa kasing maayos na daanan. Pero ngayon dahil nga mas nakilala na siya sa social media, mas dumami na yung mga taong pumupunta dito at kinilala na rin siya ng municipality ng Louisiana na gawing public tourist spot. Grabe, sobrang solid. Grabe, sobrang ganda. Kitang-kita din yung rainbow dun, oh. Kita ba sa camera? Grabe, sobrang ganda dito. Pangalawang punta ko na pero parang bago lang. Kasi ito yung pinakamagandang falls na napuntahan ko sa buong buhay ko. So pumupunta na rin ako sa falls sa iba't ibang probinsya, pero so far ito yung isa sa pinakamaganda. Mapang-akit. Yan ang salitang babagay sa ganda ng Talon. Matatagpuan ang Hulugan Falls sa bayan ng Louisiana, Laguna.
May taas itong halos katumbas ng 23 palapag na gusali. Ayon sa guide, mas nakilala ang Hulugan Falls noong Setyembre ng 2015 matapos itong maibahagi sa iba't ibang social media platform. Bukod sa lakas ng bagsak ng tubig, kakaiba rin ang pinagmula ng pangalan nito. Ayon sa kwento ng mga lokal, minsan daw ay may kalabaw na nahulog sa talon dahil sa lakas ng agos. Doon umano nagmula ang pangalang Hulugan. Kapag tinamaan ng sikat ng araw ang tilamsik ng tubig ng talon, may bagharing panandali ang lumilitaw sa hangin. Saglit lang ito, pero isa ito sa paboritong tanawin ng mga bumibisita rito. Mula sa malayo, ang bagsak ng tubig ay parang isang malaking puting kurtina sa kagubatan. Malayo ka pa lang, ay ramdam mo na ang malamig na hangin at ambon na dala ng lakas ng talon. 3 oras lamang ang biyahe mula sa Metro Manila, pero sa sandaling marating mo ito, parang napakalayo mo na sa ingay at gulo ng syudad. Ang Hulugan Falls ay hindi lang pinupuntahan para makita, ito ay nararamdaman. Ayun, time check, alas 4 na ng hapon. So, okay, maganda dito sa Hulugan Falls. Sobrang ganda nga ng lugar. At the same time, adventure talaga. From jump off, ay tuturo sa inyo kung paano pumunta dito, ano yung mga bawal, kailangan bayaran. Ito na yung pinakamahirap, yung paakyat. Ayun, kakatapos ko lang, naligo lang ako dito, tapos nagpalit lang ng damit. Sila dong toilet, tsaka pwede ka ding maligo. Meron lang ding mga prices, I think nasa around 25 pesos. Papunta na ako, palabas na ako doon sa main road, at itatry ko yung isa sa dinarayo dito, kung saan kilala yung Luisiana sa bibingka, nagawa sa buko. Hile-hilera sila dito. Also, meron din silang free buko juice. Dito tayo sa, ano ba to? Tayo sa Enjun Special Bibingka. May buko juice? Free buko juice. Kasama ko si Kuya Jun tsaka si Jem Jem. Si Jem Jem. So nandito kami sa Luisiana. Yung pwesto nila is dun sa pinakabungad lang. Kung galing kayo ng Hulugan Falls, nasa bungad lang sila. Kasi marami pang mga bilihan doon sa dulo. So makikita nyo naman yung kanilang store. Ito yung pangalan ng name ng store nila, yung Tersa and Junjun. Tersa and Jun Special Bibingka. Ayan. Mga ilang minuto sir bago maluto? Siguro po mga 3 din. 3 minuto. Oo, hindi po naman nakakapag-ano kami. Lalagay niya ng dahon ng saging. Sarap. Tapos tatakpan niya ng mainit na yero na may kahoy, may uling sa taas. So 3 minuto bago maluto. So ito yung isa sa bagong luto. Guys, ito yung bibingka po ba tawag dito? Bibingka? So yun guys, ito yung bibingka. So may kita natin. Gawa po saan to? Ayun. Daw to sa malagkit na bigas tsaka sa buko. Tapos dinagyan din nila ng cheese sa taas. So mainit-init pa bagong luto. Try natin. Sarap. Isang lasa mo yung yung konting alat, tapos merong butil ng mga buko. Tsaka yung texture, yun yung nagpapasarap dito.
Ito, 3 for 100 usually. May kasama na siyang basket. Oh, magkano yung pag ganyan yung basket? Ganyan po ay 300 po. Bali na yun po ang laman. 300. Okay. Nagmahal po ngayon ng bayo, may 50 na po. Dito Saturday po ba ito bukas? O hanggang linggo rin? Nagtitinda rin kayo? Ay, diretso ang sale. Dire-diretso. Maski po matulog. Basta diretso po isang linggo. Isang linggo. Basta diretso po isang linggo. Basta din. Okay. Hindi po kami nakapahinga. At gano'n nga masawa, hindi sila ang tulog. Oo. Pagkakaluto naman niya, mga galas nila, pagkasama sa kanak, nakakasama. Oo. So if ever po na bibisita kayo dito sa Louisiana, magandang matry nyo yung bibingka nila Kuya Jun kasi masarap. Actually, mauubos ko na. Hello po, Hello, ganda Ma'am Teresa? Teresa. Teresa, Ma'am Teresa. So, yan po si Ma'am Teresa. Siya kayo po yung may-ari nitong Ako po. bibingka. So, ayan po, sa mga viewers ko po, baka pwede siya kayain bumili na. Ay, sige, thank you. Hello! Ako nga pala si Teresa Bibingka. Ito kayo bibili sa amin sa Louisiana, Laguna. Dito sa may putat, malapit po sa Villa Rosary. Masarap at malaki, matambok. Tama. May primo ko dyan sa Limited. Ayun po. Yan mga suke, dito lang ha. Tandaan nyo ako. Dito lang kayo bibili. Ayan si Ma'am Teresa, tsaka si Sir Jun, tsaka si Yan po Jenjo, ang tawag ko mahanapin nyo. anak ko. Ayan. Yan. Dito lang po para dagdag suki naman. Ayun. Para dumami ang aking suki. Tama. Dito lang po kayo bibili sa akin. Ayun. Sige po, maraming salamat po. Sige po, At salamat. salamat po sa pag... Thank you sa iyo, sir ha. Na kayo napapunta dito. Ito. Nakapas na ako eh, pero napansin ko ako kanina lang sila Yun, tapos na naman ang araw na puno ng adventure. So, nandito ako ngayon sa Pakil, Laguna. Hindi ko alam kung munisipyo ata nila to. So anyways, sobrang grabe, sobrang solid yung ride. Solid yung Hulugan Falls. So, ayun muna. Hanggang dito na lang. Kita-kit sa mga susunod na content. So, sibat na muna ako. Time check, anong oras na? 8:46 na. Kakatapos ko lang kumain. Gabi na. Paalam.